Good morning, brilliant people! How are you today? So, hindi tayo natulog ng maaga kagabi kasi parang sinasabi din ng katawan ko na, hello, bakit ka matutulog ng early ngayon? Hindi ka naman masyadong busy tomorrow sa Wednesday araw mo. Parang ganun yung sinasabi ng utak ko. So, alam din niya ang mangyayari tomorrow. So, in short, gusto kong aminin sa video ko ngayon, hindi talaga ako natulog ng early last night. Kaya, hindi tayo ganun ka-powerful today. Pero hindi pa rin tayo titigil. Magbibigay pa rin ako sa inyo ng mensahe. Anyway, today, gusto kong iwan sa inyo yung idea na correction in any form is useful. Yun siya. Kasi, di ba sa atin, parang we are always thinking na parang yung correction should be done privately. Diba? So, every time na kino-correctionan tayo sa public, parang galit na galit tayo. Ako, ganun ang principle ko talaga. Kapag kinorection mo ko sa public, way back in the Philippines, nako, mag-aaway talaga tayo. Kasi gusto ko, dapat sa private mo yan gawin sa akin. Pero dito sa Taiwan, we cannot control that one. Kasi may mga ibang teachers na gusto talaga nila makorect yung sinasabi mo, yung sinusulat mo, yung tinuturo mo sa mga bata. Diba? May mga ganong instances talaga. Dati, parang iniisip ko, ay, ang sakit naman kasi talagang nasa harapan ng mga bata. Pero naisip ko, kahit ano palang form ng correction, mahalaga pala siya. At helpful pala siya sa ating growth as a teacher, as a professional teacher, or ano mang ginagawa mo sa buhay. Yung correction is makakatulong pala sa'yo para mag-grow ka into a better version of yourself. Kaya, wag niyong isipin na negative yun. Okay? Just accept it. I-adapt mo. I-learn mo sa sarili mo. Okay, thank you, teacher. Ganun. And then, paunti-unti, magbabago ka. And ma-observe mo next year, parang unti-unti nilang binibitawan yung opportunity. Binibitawan yung ganung idea na kailangan kanilang bantayan, left and right, bawat anggulo titingnan talaga nila. Unti-unti nilang ibibigay yung trust nila sa iyo. Parang ganun yung naramdaman ko ha. I'm not saying na perfect din ako. Ang dami ko din pinagdaanan dito. Pero mararamdaman nyo yan. Ngayon, kung ganun ang tingin nila sa iyo, kasi grabe yung observation sa atin, pagbago pa lang tayo dito. Pero pag medyo tumagal na kayo ng konti, unti-unti din nilang ibibigay sa iyo yung chance na, okay, I think that teacher can handle this situation anymore kasi ganun, napagdaanan na niya, naturuan na namin siya. Parang ganun yung mga bagay-bagay. So, kung ano man yung mga correction na may experience nyo dyan, paano man ito sabihin, paano man ito i-deliver ng teacher, saan man itong lugar niya gawin, tanggapin nyo ng may pagpapasalamat. Ganun talaga siya. Tapos, i-apply nyo talaga siya. Pag-aralan at i-apply talaga. Huwag lang sabihin, okay teacher, thank you so much. Pero walang nangyari. For example, may pinabago sa PowerPoint mo. Tapos, nagsabi ka, thank you teacher for your suggestion. Tapos, kinabukasan walang nangyari. So, parang insulto yun sa kanya, di ba? So, kung may pinagawa siya sa'yo, baguhin mo talaga. Sundin, i-follow yung gusto niya. Tapos, i-modify mo into version na alam mong magagamit ng mga bata. So, ganun lang para wala kayong problemang ma-encounter in the future. Okay? So, kahit anong form of correction ang ma-experience niyo dito sa Taiwan, accept it kasi para yon sa ikabubuti ng iyong career here in Taiwan. See you for my next video. Bye-bye!